Pribilehiyo na naman po na tayo po ay makapag-aral ng salita ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po sa atin pong worship team sa panguna sa atin pong pag-aawitan. Bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon, tayo po muna ay panandaliang manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa aming buhay. Tunay nga na ang iyong kadakilaan na hindi nagbabago. Ang iyong pagka-Diyos ay hindi po nababase sa amin pong kakayahan, hindi po nababase sa anumang bagay, kundi ika'y mananatiling Diyos sa anumang sitwasyon ng aming pong buhay. Salamat po dahil ikaw po ay tapat, ikaw ay laging nandyan sa oras ng amin nga po, Panginoong mga pangailangan. Dalangin namin sa oras na ito, yung mga salita naming maririnig mula po sa aming pong teksto, Filipos 4, ay maging kalakasan nga po ng bawat isa at ito po ay amin pong magamit sa amin pong buhay bilang mga mananampalataya. Na sa oras na kami po ay dadako o haharap sa mga pagsubok ng amin pong mga buhay, magkaroon kami, Panginoon, ng right response sa mga bagay nito, kung ano po yung sinasabi sa iyo pong mga salita, O Diyos. Nawa mapalakas kami sa umagang ito, sa pamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita namin pong maririnig sa umagang ito. Ikaw po ang maitaas at wala nga pong iba. Sa iyo po ang papuri at pagluwalhati sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ang atin pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Filipos 4:6, 7. At kung hindi po ito kalabisan, nanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at buksan niyo po yung yung inyong Biblia sa nasabing teksto at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Dalawang verse lang po ito, no? So if you can read louder, mas maganda po. Babasahin ko po siya sa akin pong version sa English. Ayan, sige, sabay-sabay po tayo. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Sige po. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Magandang umaga rin po sa atin pong mga kasama na nanonood sa atin pong FB Live. Bago po natin himay-himayin yung mga mahalagang paalala po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ay may tanong lang po muna ako sa inyo. Sino po sa inyo ang hindi dumadaan sa pagsubok? Sino po sa inyo ang walang problema? Taas po yung inyong mga kamay. Dalawang kamay, wala akong pagsubok, Pastor. Hindi dumadaan sa pagsubok. Never akong dumaan sa pagsubok. Walang nagtaas. So lahat po tayo malinaw na dumadaan sa pagsubok. Tama po ba? At marahil meron po sa atin sa kasalukuyan na nandun pa sila sa mga pagsubok, doon pa sila sa mga trials, sila ay lumalakad pa hanggang ngayon doon sa mga pagsubok na yon. Sa madaling salita, ito pong atin pong mensahe ay para po sa lahat. Dahil lahat po ng mananampalataya ay sigurado, sure. Wala naman pong sinabi ang ating pong Panginoong Hesus na kung atin siyang tatanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay magiging exempted na tayo, no, sa pangapagsubok. Bagkos ang sabi niya po sa kanyang mga salita, kapag tayo po ay kumilala sa kanya, since tayo ay nasa mundo, tulad niya na dumaan sa pagsubok, we are not exempted because there are no servant that is greater to his master. So, bago po yon, bago natin puntahan yung mga sinabi ni Apostol Pablo, tingnan po muna natin yung background ng pagkasulat ni Apostol Pablo sa mga talatang ito, no? Dito po sa Philippians chapter 4 verse 6. Bakit kaya naisulat ni Apostol Pablo, or ano kaya yung reason kung bakit naisulat po ni Apostol Pablo ito pong mga talatang ito? So, lagi pong merong dahilan kung bakit sumusulat si Apostol Pablo. Marahil meron po siyang nababalitaan na nangyayari doon sa isang iglesia, at para palakasin yung isang iglesia na yon, ang gagawin niya, susulat siya, no, doon sa mga iglesia na yon. O, kung meron siyang kailangang i-correct, kung meron siyang kailangang ituro, lagi pong meron pong reason kung bakit po iniisulat ni Apostol Pablo yung kanya pong mga epistle. So, dito po makikita natin si Apostol Pablo, nung sinulat niya po itong Philippians chapter 4, particularly verse 6 to 7, or ito pong buong Philippians, siya po ay nakakulong.
siya po ay nasa kulungan. Actually, ito po yung kanyang first imprisonment doon sa Roma. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 20, verse 16 to 31. Nung nakulong po siya dito sa Roma, dito po sa kanyang unang pagkabilanggo sa Roma, ay katatapos lang po ito nung kanyang third missionary journey. If you will remember, doon po sa Romans chapter 15, sumulat po siya sa mga taga-Roma. At sinabi niyang babalik siya sa Jerusalem, at pagdating niya sa Jerusalem, bagamat meron pong mga banta sa kanyang buhay, mga banta na sinasabing na kapag siya ay pumuntang Jerusalem, aarestuhin siya. Kasi kalat na yung kanyang ginawa, yung kanyang ministeryo, yung kanya pong pagmimisyon, at hindi po siya nabahala sa mga bagay na yon. At nung bumalik siya po sa Jerusalem, doon nagkaroon ng mga pagtutulong-tulong itong mga Hudyo na hindi po naniniwala sa ating pong Panginoong Hesus, wherein itong si Paul ay inakusahan ng kaguluhan na kung saan siya ay naging reason kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan doon. At siya po ay inaresto nitong mga Roman soldier doon sa Jerusalem. He was imprisoned dito po sa Caesarea sa loob po ng 2 years bago po siya dinala totally dito po sa Roma. No, so that was under Felix and Festus. Mababasa po natin yan in the book of Acts, chapter 26 chapter 23 to 26. At saka po siya nagkaroon ng appeal na sabi niya, ako ay isang Roman citizen, ay mas tawag dito, litisin siya, no, sa korte ng Romano, at nag-appeal siya na pumunta po sa Caesarea, kay Cesar, no, na magkaroon siya ng audience kay Cesar at doon po siya litisin. Isa rin sa reason kung bakit niya ninais yun, para maibabahagi niya yung mabuting balita saan? Doon sa pinakamataas na tao, doon po sa imperyo. Okay? So ito po yung background nito, at doon niya po nasulat, doon sa kanyang first imprisonment, doon naisulat niya yung mga ilan sa mga epistle, like ito nga pong Pilipos. At marami po pong ibang mga mga epistle ang naisulat niya during the time na siya po ay naka-house arrest. At kung titingnan po natin yung background noong mga Kristiyano dito sa Philippi, yung Philippian church that is in the Macedonia, at Macedonia nandiyan po sa Greece po yan, ay ito po ay colony ng mga Romano sa Macedonia, at kilala po itong Philippi na prosperous city. Napakayaman po nito, mga Grego po yang nandyan, at nasakop sila ng Roma, na kung saan yung Roma ay nagpapadala ng maraming mga sundalo. Yung iba doon ay doon na nagre-retire, at napakaraming culture na makikita po doon, combining the Greeks and Romans. So makikita natin na hindi lang sa culture mayaman itong Philippi, kundi parang yung resources ng Roman Empire ay naibabagsak din doon sa loob na sa Pilipos. And maybe one of the reasons of why Paul wrote itong Philippians chapter 4, kasama po itong teksto natin, verse 6 to 7, ay nakita niya yung anxiety na meron doon sa mga taga-Philippi. Yung kanilang pangamba, yung kanilang pag-aalala brought by this Roman occupation doon sa lugar na yon. No? So we can see yung context ng anxiety nito pong mga taga-Philippi. As I said, ito po ay Roman colony, at marami pong mga Kristiyano doon sa Pilipos. Actually, ito pong mga taga-Pilipos ay isa sa mga malalapit sa puso ni Apostol Pablo, dahil ito pong mga Philippi ay isa sa mga number 1 supporter ni Apostol Pablo sa kanyang missionary journey. Nung siya po, sabi po ng ilang mga nag-aral, nung siya po ay nakulong dito sa Roma, wala pong pagkain ang ibibigay sa kanya ng Roma. Hindi po siya doon sinusustentuhan ng Roma, ng Roman government. Ang sabi ng ilan, ang nagbibigay ng pagkain sa kanya or nagpapadala ng mga pangangailangan ni Apostol Pablo ay ang Philippian Church. Ganun po kalapit ang puso ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Pilipos. At ito pong mga Kristiyano dito sa Pilipos during this time ay hinaharap po nila yung pressure saan to participate doon sa pagsamba doon sa emperor. During that time, the Roman occupation, ang kinikilalang Diyos ng mga Romano ay kung sino yung nakaluklok doon sa empire, kung sino yung Cesar. Ang tingin nila doon ay Diyos. No? At ito pong mga Kristiyano ay nagkakaroon ng pressure na kapag hindi sila sumamba, hindi sila nakibahagi doon sa Roman festival, sa mga gawain ng mga Romano, ay baka sila ay usigin o baka sila ay patayin at worst. They are refusing doon sa mga social exclusion, of course, na-experience nila yung mga financial loss, na kung saan, kapag ikaw ay mayaman doon sa lugar na yon, di ka nakibahagi, at alam na ikaw ay Kristiyano, ipipersecute ka, yung mga resources mo kukunin. So yun yung mga
kinaharap na problema na marahil nagre-result ng anxiety or nagiging anxious or nag-aalala ito pong mga taga-Roma. Itong mga taga-Pilipos, yung mga Kristiyano po doon particularly. Marami po sa kanila nag-aalala paano sila masosurvive bawat araw. Merong opposition coming from the non-believers given that ito pong Macedonia ay kilala sa maraming Diyos. Marami silang mga klase ng Diyos na sinasamba. Aside from that, meron ding mga internal disputes sa loob ng iglesia. At marahil ito yung reason bakit sinulat ni Apostol Pablo dito. Pero kung aalalahanin po natin, titingnan natin yung istorya, titingnan po natin yung nangyari. Si Apostol Pablo, nung sinulat niya po ito, nasan po siya? Nasa kulungan po siya. Yes, maraming problema na pinagdadaanan yung Philippian church. Marahil magkokosto ng anxiety sa kanila. Marahil magkokosto ng kalungkutan sa kanila. But kung titingnan natin, yung tao na sumulat sa kanila to encourage them, okay, na huwag maging anxious, huwag maging mag-alala, ay nasa kulungan. At naghihintay lang po siya ng kanyang trial kay Caesar. At isang snap ng kamay nung emperor, pwedeng mamatay si Apostol Pablo. Literally, yung kanyang buhay ay nasa outline during that time. At kung meron mang may reason para maging anxious during that time, comparing natin yung dalawang character natin ngayon, the Philippian church at si Apostol Pablo, marahil si Apostol Pablo yon. Ang dami niya pinagdaanan para sa ministeryo, pero nasan siya? Nasa kulungan siya. And yet, ano pong sinabi niya doon sa ating teksto? Sabi niya po doon, and the peace of God that surpasses all comprehension will guard your heart and mind in Christ Jesus. Still, he's talking about peace beyond understanding. Sabihin niyo nga po, peace beyond understanding. Sa pa po, peace beyond understanding. At dyan po tayo iikot-ikot mamaya, no? So ibabalik-balikan po natin yan. Yung peace, yung kapayapaan na hindi maunawaan, nararanasan ng mga mananampalataya kapag tunay silang na kay Kristo. At kung titingnan po natin yung pagkasulat ni Apostol Pablo, bagamat siya ay nakakulong during that time, yung pagkasulat niya po dito sa Philippians, meron pong kagalakan. At kung i-research nyo anong tema ng pagkasulat niya ng Book of Philippi, joy, gratitude, don't be anxious, peace. Yan po yung tema ng pagkasulat niya, bagamat siya po ay nakakulong. And the secret behind doon sa sinabi ni Apostol Pablong peace beyond understanding ay hindi po natin makikita to doon sa mga favorable circumstances ng ating buhay. Hindi natin yan makikita kung tayo ay nasa high, kung tayo ay nasa low, tayo ay nasa hills ng ating buhay, tayo ay nasa valley, nasa pain or nasa strength. Wala doon. Hindi natin makikita yung sinasabi ni Apostol Pablong peace beyond understanding. Even the word experiencing high and lows ng kanilang buhay. Even yung mga taong hindi nakakilala sa ating pong Panginoong Jesus, experiencing yung mga pain and sufferings na naranasan natin. But that peace beyond understanding, hindi nila makomprehend yun. But we Christian, but Paul, ito pong peace beyond understanding, nasulat niya to, nasabi niya to, naranasan niya to sa pamamagitan ng dahil kanino? Dahil po doon sa faithful Christ na kanyang pinaglilingkuran. Dahil doon sa Kristo na nananahan sa kanyang puso. Dahil sa Kristo na kanyang pinaglilingkuran. Dahil doon sa Kristo na atin pong pinaglilingkuran. Dito po sa ating teksto, sa umagang ito, tinuruan po tayo ni Apostol Pablo kung paano po tayo magre-respond doon sa mga trials. Actually, it's not just to respond, but how Christian respond. Isang mananampalataya, isang Kristiyano, isang nakakilala sa ating pong Panginoong Hesus. Paano siya magre-respond sa mga trials and suffering? Of course, ang summary, hindi anxiety, hindi sa pag-aalala, kundi saan? Sa pamamagitan po ng pananalangin na meron pong pagpapasalamat, na ito pong panalangin at pagpapasalamat natin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan na Kapayapaan na makikita natin walang iba kundi sa atin pong Panginoon. Meron lang po tayong 3 punto sa umagang ito. Ano yung unang sinabi ni Apostol Pablo na respond ng isang mananampalataya kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok? Una po,
we must refuse to be anxious. Why kaya refuse to be anxious? Tinanong ko kayo kanina, sino sa inyo hindi dumadaan sa pagsubok? Lahat tayo, walang nagtaas ng kamay. Tama po ba? Lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. Wala pong exempted sa pagsubok. Even ang ating pong Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay dito sa mundo, hindi po siya exempted saan? Sa pagsubok. So kung di tayo exempted sa pagsubok, we are prone to be anxious. Lahat po tayo actually dumadaan sa pag-aalala. Pero ito pong pag-aalala na tinutukoy dito ni Apostol Pablo is klase ng pag-aalala na nag-aalis sa atin doon sa right track na kung saan dapat tayo. Ang verb po, ang word po na to, itong anxious na sinabi ni Apostol Pablo sa original translation, that is mirim nau. Sabi nyo nga po, mirim nau. Ayan, nakasulat doon. Mirim nau, yung be anxious. Ang ibig sabihin po nito, by definition, is to pull in different directions. Kung saan merong kang right track, pero dahil merong worry, dahil merong ikaw ay anxious, merong factor yung anxious sa'yo, ano nangyayari? Hindi ka makatuloy doon sa right track mo. It divides yung iyong kaisipan. It pulls you away saan? Doon sa faith na meron ka sa atin pong Panginoon. At marami sa ating nakakaranas nito, nitong bagay na ito, no? Na yung we are being out of, nagkakaroon tayo ng sitwasyon na tayo ay na out of focus doon sa ating Christian life. Na kapag dumating yung kasakitan, dumating yung pain, ito man ay physically or emotionally, dumating yung failure, heartbreaks, disappointments, nagiging anxious tayo. And this anxious, sabi nga dyan, mirim nau, inaalis ka doon sa yung dapat na track, na yung direction. Yung isip natin, check mo yung iyong devotion time, check mo yung iyong quiet time, dati consistent ka, pero pag dumating itong mga bagay na to at naging too focus ka doon sa mga bagay na to, nawawala ka doon sa iyong track. Dati, consistent ang iyong devotion, consistent ang iyong prayer time, consistent ang attendance mo sa lahat ng activity ng church. What happened kapag biglang nagkaroon ng pag-aalala? Nawawala yung mga bagay na to. Ito po yung mga bagay na kapag tayo ay nag-lie sa mga bagay nito ng too much, no? Ito po yung nagre-result kung bakit tayo nagiging maalalahanin, nagiging anxious. It pulls us away saan? Doon sa pananampalataya sa atin pong Panginoon. At kung titingnan po natin, yung sinabi ni Apostol Pablo, aakyat lang tayo konti, no? Doon sa verse 4 ng chapter 4 din, ano pong sinabi ni Apostol Pablo doon? Sabi niya po doon in verse 4, marahil ito alam na po ito ng marami. No? Sabi po dito, rejoice in the Lord always. Yan. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. At pagdating po dito, sa verse 6, sinabi niya naman po, be anxious for nothing. Nakita niyo po yung contrast. Bakit? Ano yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Yung joy, yung kaligayahan, at yung pag-alala cannot coexist. Hindi po sila pwedeng magsama. Why? Because one will dominate yung isa. Napaka-imposible po, it is hard to believe, na sasabihin mo sa iyong mga sarili na ako ay masaya, ako ay nagagalak, at the same time, ikaw ay nag-aalala. Napaka-imposible po nitong bagay na to. And it will actually reflect saan? Sa atin pong appearance. It will actually reflect sa kung ano yung ginagawa natin. Ito man ay ministeryo, ito man ay para sa Panginoon, ito man ay para sa atin pong pamilya. And it reflects yung sa atin pong daily life as Christians. Yung pagiging pag-alala. Ikaw ba ay may joy? Or ikaw ba ay anxious? At hindi po sila pwedeng magsabay. Yes, kung titingnan natin yung ilan sa atin mga kapatiran, nakangiti, masaya, we can pull yung ibang tao, no? The people around us. But of course, we cannot pull God doon sa bagay na yun. Tayo ba ay nag-aalala o talagang meron tayong kagalakan sa atin pong Panginoon? Bakit? Kasi it will reflect yung atin pong Christian life. It will reflect doon sa ating mga devotions, sa ating Bible reading. It will reflect doon sa ating ministry. It will reflect doon sa ating pong prayer time. At alam ko na experience po ng lahat na napakahirap manalangin kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok. Tama po ba? O ako lang naka-experience nun. Na kapag sumakit yung paa ko talaga nung nakaraan, talagang
Napakahirap magbasa ng salita ng Panginoon kapag yung ating isip ay punong-puno ng mga bagay na makagiging dahilan para tayo ay maging maalalahanin. And that is the reason why sinabi ni Apostol Pablo, do not be anxious. But instead, sabi niya po sa upper part, rejoice in the Lord. Because when we are anxious, we'll be out of focus. Nawawala tayo sa focus doon sa atin pong Panginoon. It is the same thing na in-address ng ating pong Panginoong Hesus in Matthew chapter 6 verse 25. No? Kung titingnan po natin, yung kwento nito, medyo mahaba po yan. Ang summary lang po nung pagkasabi ng ating pong Panginoong Hesus dito in chapter 6, do not worry about your life. Sabi doon, yung ibon. Tingin mo yung ibon. Hindi naman nagtatanim yan. Nakita na po ba kayo nagtatanim na ibon? Nakita na po ba kayo na naglalamove na ibon? Wala nagtatrabaho ang ibon, pero kumakain sila, nabubuhay sila. Tingnan mo yung mga halaman ng gagaganda. Sino nagdadamit dyan? Ang ating pong Panginoon. Anong sabi ng ating pong Panginoon? Panginoong Hesus doon sa kanyang mga, di ba mas importante yung iyong katawan kaysa doon sa iyong sinusuot? Di ba mas importante yung iyong buhay kaysa doon sa iyong kinakain? Kung ang Diyos ay nagpo-provide para sa kanyang creation, how much more doon sa kanyang mga anak? We are also His creations. Tama po ba? Sino po dito ang nilikha ng Diyos? Taas kamay. Ako lang. Sinong lumikha sa inyo? So lahat tayo nilikha ng Panginoon. We are part of His creation. Kung yung kanyang creation outside ay kanyang binibigyan ng supplication, ng sustenance, ng provision, why not us na tinawag niyang mga anak? Sigaw nga po ng amen yung mga anak ng Lord. Yon, malakas. Kasi tatanungin ko kayo, kung di kayo anak ng Diyos, kaninong anak kayo? Anxiety is not just as emotional struggle. Hindi lang po yan basta emotional struggle. Sa ating pong panahon, ako po ay isang guro, nabanggit ko na to kaninang umaga, napakadaming estudyante ngayon na dumadaan sa mga anxiety. Eh, nung panahon ko, wala namang ganyan. Bugbog ka na ng teacher mo, nabugbog ka pa ng nanay mo, hindi naman kami nagreklamo, walang anxiety. Pero sa ating po Panginoon, bakit? Napakadami kasing nafe-feed sa isip ng tao na na-out of focus yung tao, na instead ito yung dapat mong gawin, ano nangyayari? Nafo-focus ka dito, dapat pala ganito yung gagawin. No? Kapag hindi mo nagawa, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng anxiety. Dapat hindi ito ginagawa sa'yo. At kapag ginawa sa'yo, nagkakaroon ka ng anxiety. At napakaraming bagay na feed sa atin ng social media, especially yung mga young generation, nawawala sila sa out of focus. At dapat ganito ang suot, ganito ang usod, ganito ang dapat mong gawin. At kapag hindi nila na-achieve ang lahat ng yon, lahat ng distraction na yon, they will be anxious. It is more than emotional struggle. Ito pong anxiety na nararanasan, hindi lang po nitong taga-Pilipos, maging sa atin pong kapanahunan, ay patungkol po sa spiritual life natin. It reflects kung tayo po ba ay nagtitiwala sa ating pong Panginoon or we distrust yung sovereignty ng ating pong Panginoon. When we say God's sovereignty, siya lang yung may control ng lahat ng bagay. Niniwala ba tayo ng Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay? Ang Diyos lang ang may control ng lahat ng bagay? Na lahat ng nangyayari sa atin ay alam niya? Lahat ng nangyayari sa atin ay kaya niyang bigyan ng solusyon? Isa pong illustration na makikita natin dito in Matthew chapter 14 nang yung ating pong Panginoong Hesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Alam ko marami sa atin na nakakalam ng istorya na to. At yung kanya pong mga disciples ay nandoon sa bangka, tatawid na una silang tumawid doon sa dagat. Nakasakay sila sa bangka. Yung ating pong Panginoong Hesus medyo nag-flex ng kanyang power. Naglakad sa tubig. Lakad po siya sa ibabaw ng tubig. At nakita siya ng kanyang mga alagad. Sabi nila, oy, multo. Ghost. Sabi nila. At sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako to. Itong si Peter na medyo bida-bida. Yan, siya talaga yung pinaka, aggressive na klase ng disciple ng ating pong Panginoon. Ay sabi niya, sige, kung ikaw talaga, Panginoong Hesus, ikaw yan. Hayaan mo lumakad ako sa tubig. Siya po ang kauna-unahang taong lumakad sa ibabaw ng tubig. Si Peter. At the same time, siya rin yung lumubog. Nang nakalakad siya sa tubig. At pag-apak niya doon sa tubig, ilang nakahakbang po siya. Kasi nakatingin siya sa ating pong Panginoong Hesus. At noong nakita niya yung hangin, malalakas na hangin, hinahampas yung dagat at malalaking alon, na-focus siya doon, what happened? Lumubog po si Peter. Ganon din po yung ginagawa noong anxiety sa atin, no? Na kapag
tayo ay nagiging too focused dun sa mga distractions at hindi too focused dun sa ating pong Panginoong Jesus, we will sunk, katulad po na nangyari. If we will take our eyes off Christ, mangyayari po yung nangyari kay Peter sa atin. And remember, katatapos lang pong pakainin ng ating pong Panginoong Jesus, kung babasahin natin tong Matthew chapter 14, kakatapos lang pakainin ng ating pong Panginoong Jesus yung ilang men yon? 5,000 men. Kakatapos nilang nakita nila, nito pong mga disipulo, yung himalang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Nakita pa nila ang ating pong Panginoong Hesus na lumakad sa ibabaw ng tubig. Peter, on his own eyes, nakita niya. But still, nung mas nakita niya yung piling niya mas malaki, yung mga alon, yung hangin, nag-doubt si Peter. At yun din po yung dapat nating wag gawin, no? So, bilang application po, ano po yung mga storm sa ating pong buhay that is trying to pull your eyes away from Jesus? Meron po ba? Meron po tayong mga pinagdadaanan ngayon na pinipilit po tayong ilayo yung ating focus sa ating pong Panginoong Hesus. Sabi po dyan, we must refuse to let anxiety rule you. And every time worry arises, we must remind ourselves na alam ng Panginoon, alam ng ating Ama kung ano yung atin pong mga pangailangan. We must refuse to be anxious. The best thing to do, para mas ma-refuse po natin yung anxiety, yun po yung ating pangalawang punto, we must resort to prayer. After refusing to be anxious, next is to resort to prayer. Instead of worrying, we must pray. Yan. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. It provides an antidote doon sa sakit. Kasi lahat tayo dadaan sa pag-aalala. Talagang mag-aalala tayo. Especially if it's a matter of life and death. Especially kung talagang nararanasan mo. Ramdam na ramdam ng physical na katawan mo yung paghihirap. Ramdam na ramdam ng iyong emosyon, yung lahat ng problema. Pero ang sabi ni Paul, merong sagot dyan. Ano yon? But in lahat, in everything, ikaw man ay nasa high, nasa low, anumang experiences na na-experience mo, you should pray and pleading with thanksgiving. Yung pleading po, in other translation, yan ay supplication. Sa NASB po ata, sa aking version, NASB po ito ay supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. Meron pong 3 keywords na makikita po natin dito na sinabi ni Apostol Pablo na pwede nating gawin, no, kapag tayo po ay dumadating doon sa ating buhay na tayo po ay mag-aalala. Ano po yon? Una, yan, prayer. Sabi niya po dyan, di ba? By prayer. No? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer. Ang prayer po in Greek word na ginamit po doon ni Apostol Pablo ay proshike. Sabi niyo nga po, proshike. Yan, proshike. May quiz po kayo mamaya. Yan. Dapat kasama yung mga hyphen na. Proshike, yan. Ano pong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Hindi lang to basta paglapit sa ating pong Panginoon na ibibigay mo lahat ng iyong pangangailangan, tapos na. Pag nasabi mo, aalis ka na. Hindi. Ang ibig sabihin po nito ay ikaw ay lalapit sa ating pong Panginoon in worshipful communion. It's not just asking God, but adoring yung ating pong Panginoon. Lalapit ka sa Kanya dahil alam mo na siya yung Diyos na kaya lang makagawa ng lahat ng mga bagay na hinihingi mo. Wala nang iba. And you adore Him of that character na meron siya. Nalalapit ka sa Kanya hindi lang para humingi, kundi lalapit ka sa Kanya kasi alam mo na siya lang yung makakasagot doon sa iyong hinihingi. At dahil doon sinasamba mo siya, dahil doon ina-adore mo siya. Yan din po yung same thing na sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya in Thessalonians chapter 5 verse 17. If you will read yung buong 1 Thessalonians chapter 5 from 16 to 18, mabasa po natin same context na sinabi po dito ni Apostol Pablo na sa mga taga Thessalonica. Dito po in 5 verse 17, ang sabi niya po dyan, alam na alam to ng mga mahilig manalangin. Ano pong sabi doon ni Apostol Pablo? Pray without ceasing. Manalangin ka ng walang patid.
Ito pong pagsabi ni Apostol Pablo na manalangin ng walang patid, hindi po ibig sabihin nito na 24 hours kang nakaluhod. 24 hours, 24/7 ka na paulit-ulit na sinasabi yung panalangin mo. That is very impossible at that is actually contradict yung mga turo ni Apostol Pablo kung paano ka magmi-ministry at ano yung mga daily responsibilities ng isang mananampalataya. Ang gusto lang pong sabihin dito ni Apostol Pablo is a continual attitude of prayer. Meron kang attitude na ikaw ay mananalangin. No, ito ay regular and persistent, no? In Greek word, ito pong persistent, no? Prayer or your prayer without ceasing na ginamit po ni Apostol Pablo is adialeptus. Ang ibig sabihin po nito ay unceasingly, walang patid. Ang ibig sabihin nito is constantly occurring that every time na ikaw ay dadaan sa mga pagsubok, ito yung unang ginagawa mo. You resort to prayer. At the same time, it means you have a total dependence on what? On God. Hindi yung kapag ikaw ay dumaan doon sa mga pagsubok, anong gagawin mo? Popost ka sa Facebook. Una mong gagawin kapag ikaw ay dumaan sa mga pagsubok, lalapit ka sa kung sino-sino. Pero ang sabi dito, if you have that attitude na ikaw ay mapanalanginin, prayerful, English na lang, no? Ikaw ay merong total dependence sa atin pong Panginoon. You have a constant prayer that reflects yung acknowledgement mo na sa Diyos ka lamang makakapag-rely sa lahat ng mga bagay. Ito man ay sa wisdom, ito man ay sa strength, ito man ay sa provision, or any other situation ng iyong buhay. Ito po yung ibig sabihin ng pray without ceasing. Kasi baka pag in-emphasize na, pag inano nyo, pray without ceasing, mamaya may dating dito nakaluhod. Sabi kasi ng pray without ceasing. Pangalawa, sabi po dyan ni Apostol Pablo, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication. Ito pong supplication in Greek word that is diesis. Sabi nyo nga po, diesis. Yan, ang ibig sabihin po niyan ay earnest request. Kapag tayo po ay nagre-request sa ating mga nanay, paano po kayo mag-request? O sa mga tatay, anong sinasabi nyo? Alam mo na yun. Tay, bili mo ako ng ano. Alam mo na yun. Ganun po ba? Diba? Ano nga yun? Magulo yun pag ganon. Tama po ba? Kailangan meron kang specific request sa atin pong Panginoon. Sinasabi mo sa Kanya kung ano yung request mo. Mag-asawa yan, magtatalo yan. Alam mo na, dapat alam mo na kung ano yung ginagawang manghuhula. Yes, alam ng Panginoon kung anong laman ng isip mo. Alam ng Lord kung anong laman ng puso mo. Pero ang sabi ng Panginoon, gusto ko sabihin mo sa akin kung ano yan. It is a manifestation of your faith. Pag ito'y lumabas sa iyong mga bibig, naniniwala ka sa ating pong Panginoon na kaya niyang gawin po yung mga bagay na. And God invites us to bring specific needs sa ating pong buhay. Sabi po dyan. Kung ito pong mababalikan, yung buhay ni Hannah. Sino po nakakilala kay Hannah? Hindi po yung anak ni Ate Evelyn. Yan. So, kanina, habi yung joke na yun kasi nandito sila eh. Yan. So, si Hannah po, mabasa po natin 1 Samuel, siya po yung hindi magkaanak. No? So, tapos yung asawa niya, ay meron pang isang asawa na merong anak. At taon-taon na lang, inaasar siya nitong asawa na yan. At so, ito ay nagkaroon ng, sa kanya, ng effect sa kanya. At napakalungkot ni Hannah. At doon sa templo, lumapit siya sa ating pong Panginoon. Sobrang lungkot nung kanyang nararamdaman, sobrang pagtatangis yung kanyang naramdaman na akala ni Eli, nung high priest, ay siya ay lasing. No, she is pouring out her soul to God. At ganun din daw po yung ibig sabihin ni Apostol Pablo dito nung sinabi niyang supplication. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung nararamdaman mo. One message ang narinig ko po nung ako po ay kabataan. Ilista mo kung ano talaga gusto, specific. Nung kabataan po, ganun ginagawa namin. Sana po makatapos ako ng pag-aaral. Tinupad ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Sana po mawala yung asthma ko. Tinupad ng Panginoon. Sana po tumangkad ako. Hindi naman. Hindi tinupad ng Panginoon. Sana makapag-asawa ako na maganda. Ay, tinupad ng Panginoon. Okay. Sometimes kasi may mga prayer. Andiyan ba siya? Ayan. Sometimes kasi may mga prayer na
na tinutupad ng ating pong Panginoon, especially kung kailangan natin. At kung hindi kailangan, hindi naman yun ang need natin, at hindi yun yung plano niya, meron talaga mga panalangin na hindi natin tinutupad. Ang mahalaga, sinabi natin sa Panginoon, ano yung laman ng ating puso sa Kanya, no? Pangatlo, aside from that, sabi po doon ni Apostol Pablo, prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. Di po pwede nating sabihin sa ating Panginoon, alam mo na yun. Alam naman talaga ng Panginoon yun. Parang yung isang pastor na nanalangin, na kakain na sila. Lord, thank you for the food. You know what I mean. Amen. Alam niyo po ano gusto kong sabihin. Hindi po ganon. Mas gusto ng Panginoon na binubuksan natin yung ating puso sa Kanya. Ang thanksgiving po sa original translation ay Eucharistia. Sabi niyo nga po, Eucharistia. Ang ibig sabihin po niyan ay gratitude in the midst of need. Hindi po yan yung gratitude dahil binigyan ka lang ng regalo. Masayang bigyan ng regalo, tama po ba? Talagang kung lagi kang binibigyan ng regalo ng tao na yon, magiging grateful ka sa tao na yon. What if kung hindi ka binigyan ng tao na yon? O what if ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok? Napakadaling magsabing ikaw ay grateful kapag nasa high ka ng iyong buhay, kapag nasa hills ka ng buhay. Pero kapag ikaw ay nasa valleys, kapag ikaw ay nasa lows ng iyong buhay, is it easy to be grateful? Pero yung sinasabi pong thanksgiving dito ni Apostol Pablo ay hindi yung great gratitude na yon, kundi saan? Gratitude in the midst of needs. At ito po yung in-emphasize ni Apostol Pablo dito, no? Yung prayer and thanksgiving. It is a radical trust in God's goodness even before the answer comes. And that is the very definition of faith in Hebrews chapter 11. Tama po ba? Na ikaw ay nananampalataya, bagamat hindi pa nakikita yung mga bagay na ito. Again, that is the same thing na sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica in 1 Thessalonians 5 verse 18. Kaduktong lang po nung binanggit natin kanina. Ano pong sabi niya doon? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Tayo po ay niligtas ng ating pong Panginoon, hindi lang para maging upo, hindi lang para maging extra doon sa pelikula, kundi tinawag tayo ng ating pong Panginoon, niligtas tayo ng ating pong Panginoon. Kasama po doon, yung pagbabalik natin ng pasasalamat sa Kanya. Nung pagbabalik natin noong honor na deserve ng ating pong Panginoon. Malinaw po yung flow na binigay dito ni Apostol Pablo kung paano tayo mag-respond doon sa trials and suffering. Ano po yon? Instead na tayo po ay maging consumed sa mga pag-aalala, ano pong sabi niya dyan? We need to be consumed by what? By prayer. Tayo po ay magkaroon ng pusong mapanalanginin sa atin pong Panginoon. Lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pagpapasalamat. And we must always think sa ating pong mga puso na every burden, lahat po ng ating pong pinagdadaanan, lahat po ng ating pong mga pagsubok na hinahayaan ng Diyos na ating pong mapagdaanan, ito po ay oportunidad para tayo po ay mas lalo pang makalapit sa ating pong Panginoon. It is an opportunity to approach the throne of grace ng ating pong Panginoon. Kasi kung walang pagsubok, yung tao, smooth sailing, katotohanan, hindi lalapit parang ayaw lumapit sa Diyos. Wala ka namang problema eh. Pero every burden becomes an opportunity to approach the throne of God. Basahin po natin. Ano pong sabi niya in Hebrew chapter 4 verse 16? Therefore, wala po yun dyan. Kung malilipat niyo po. No? Therefore, Hebrew 4:16. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in times of need. Tayo ay malaya na makakalapit sa ating pong Panginoon sa Kanyang throne ng biyaya. Tayo ay malaya makahingi ng habag at biyaya ng Panginoon kapag tayo dumadaan sa pagsubok. At kung may pagsubok, opportunity yun para lumapit tayo sa ating pong Panginoon. To ask for grace, to ask for mercy sa ating pong Panginoon. Isa pong illustration dito, again si Paul at si Silas, nung sila po ay nasa Philippi,
Nung time na sila ay nag-share ng mabuting balita ng ating pong Panginoong Hesus, in Acts chapter 16, ay pinagkamalan silang mga Diyos, no? Kasi napagpagaling sila. Pero sinabi nila, hindi, wag nyo kami sambayan. Wait, kinulong po silang dalawa, binugbog. Buti sana kung parang reasonable sa isip ng isang tao na ikaw ay kulong, ikaw ay pahirapan, ikaw ay tanikalain. Yung tawag po dyan sa paa nila ay tanikala. Mabigat po yan, makapal na kahoy at di mo kayang buhatin yan. No, ginagamit po yan sa Roma bilang para hindi makatakas yung isang notorious criminal. Maintindihan mo pa kung si Paul at si Silas ay pumatay, nagnakaw, or gumawa ng heinous crime during that time. Pero ano ginawa? Nag-share lang sila ng mabuting balita. Pero sila ay tinanikalaan. No? But instead of resorting to be anxious during that time, ano pong ginawa po nila? They turn yung jail into what? Into a worship hall, in a worship place. Nag-praise and worship po sila sa ating pong Panginoon. And we know the story, what happened after that. Lumindol, shake yung foundation noong jail. At yun din daw po yung gustong sabihin dito, Paul. Kaya nasasabi ni Apostol Pablo to eh. Kasi napagdaanan niya to. Even siya ay nakakulong during the time, nung sinulat niya to, even alam niya, baka mamatay na ako anytime. Kaya nasulat niya tong, do not be anxious. Nothing. Kasi na-experience niya. At alam niya kung ano yung gagawin. Alam niya yung dapat gawin kapag ganitong mga sitwasyon bilang isang mananampalataya. Ano pong application natin dito? Ano kayang magbabago? O what would change if instead na tayo po ay mag-alala, ay tayo po ay manalangin na lang sa ating pong Panginoon? Madaling sabihin, totoo lang po, we have experienced that. Madaling sabihin, pero talagang ito ay mahirap gawin. Kaya nga paulit-ulit tong sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. No? Na tayo po ay wag mag-alala, wag kayong mag-worry, kundi tayo ay magtiwala sa Panginoon, tayo po ay manalangin. No? Sabi po dyan, write down your concerns. Sulat nyo, isa-isa. And then, you turn into prayer. Ito pinagdadaanan ko. Minsan kasi talagang may mga times na sa sobrang bigat ng ating pinagdadaanan, words, hindi lumalabas doon sa bibig natin yung mga salita. No? Saan? Sa mga luha na lang. Sulat mo. Ito noon. Nung kabataan ako, talagang ginagawa namin yan. Pangatlo at panghuling punto po natin sa hapong ito is hindi lang po tayo binigyan ni Paul, tinuruan ni Apostol Pablo, maging mga taga-Pilipos, kung paano tayo magre-respond doon sa mga trial, but binigyan tayo ni Apostol Pablo ng assurance dahil nga napagdaanan niya to eh. He himself napagdaanan niya tong mga bagay na to. No? Kung merong right para sabihin to, I think ito si Apostol Pablo. No? Binigyan niya tayo ng assurance na kapag dumadaan kayo doon sa mga pagsubok na to, merong kayong may experience, merong kayong mararanasan para ma-overcome nyo itong mga bagay nito. Sa tipong kayo ay parang mababaliw na, parang mawawala na sa katinuan, merong bagay, merong kayong mararanasan, the same thing na naranasan ko, siguro, sabi ni Apostol Pablo. At ito yon, ano yon? We can rest in God's peace. Ito yung sinasabi natin kaninang peace beyond understanding. Sabihin nyo nga ulit, peace beyond understanding. Yan. Isa po to sa pinaka-paboritong verse ko sa Philippians. Itong book of Philippians ay isa sa pinaka-paborito kong epistle ni Apostol Pablo. Maganda kasi talaga yung pagkakasulat niya. Though lahat naman po ay maganda. Personal ko po yon. Sabi niya po dyan in verse 7, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. The peace of God, which surpasses all understanding, all comprehension, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Nasabi ko po kanina, ito pong Philippian church was a military city, no, during the time of Roman occupation dito po sa Macedonia. At napakarami pong soldier na naka-station doon. At kapag lumabas ka, siguro, kita mo lagi yung mga sundalo ng mga Romano. May uniform yan eh, ma-identify mo talaga na sila ay Roman soldier. At kung nung sinabi daw ni Apostol Pablo, the peace of God will guard your heart and minds, is nakikita nitong mga Philippians, or they could picture sa kanilang mga isip na yung Roman soldier guarding yung buong city. Nung sinabi niyang guard your heart and mind,
The same time, they have worries doon sa mga Roman soldier na pwede silang anytime arrestuin, i-persecute, pag nalaman sila ay mananampalataya. Ito yung naiisip nila, yung guard kung paano itong mga soldier ay binabantayan yung city. And Paul flips itong imagery na to, na instead itong Roman soldier na nagbabantay sa city, na kinakatakutan nila marahil, instead of that, merong isang guard na magbabantay naman sa inyo, doon sa inyong isip at saka inyong puso, that would serve as fortress para doon sa mga mananampalataya na nandun sa Philippi. Ano yon? The peace of God. It's very clear, malinaw naman po ito. Kung babasahin natin ang buhay ni Apostol Pablo, talagang hindi smooth sailing. Talagang literal na hindi smooth sailing. May na-experience siya in the book of Acts na siya ay palutang-lutang sa dagat. Talagang hindi smooth sailing. Nasira yung sinakyan nilang barko. Siya ay ilang araw palutang-lutang sa dagat. At masasabi natin na yung peace na tinutukoy dito ni Apostol Pablo is not the absence of trouble. Hindi yung kawalan ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-alala. Yan. So it's not the absence of trouble. But itong peace na tinutukoy dito ni Apostol Pablo is the peace dahil merong presensyang Diyos sa atin despite nung atin pong mga pinagdadaanan. The same thing na sinabi ng Panginoong Hesus, no? In John chapter 14 verse 27, sabi niya po diyan, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you." It is very impossible po na yung isang tao ay maiintindihan ito pong peace beyond understanding na tinutukoy ni Apostol Pablo kung siya po ay hindi dumadaan sa pagsubok. Kung ikaw ay hindi kailanman dumaan sa pagsubok, ikaw ay smooth sailing lagi yung buhay, hindi mo maintindihan tong peace beyond understanding. Kasi nga itong peace beyond understanding na sinasabi ni Apostol Pablo is peace, kapayapaan, habang ikaw ay nandun sa pagsubok. And the world cannot actually comprehend yung mundo. Yung mundong walang Kristo ay hindi talaga maintindihan itong bagay na ito. Itong kapayapaan na nararanasan ng isang may Kristo sa kanyang puso kahit dumadaan sa mga pagsubok. Isang example ko po niyan, katrabaho ko siya before, co-teacher ko sa aking last station, bago sa aking youth station, ay meron siyang sister-in-law, at yung kanyang sister-in-law ay merong 2 anak, at siya po ay merong leukemia. Okay? So, sabi ng doktor ay medyo imposible na magamot. And yung kanyang sister-in-law is a Christian. Kristiyano po. At alam niyang Kristiyano. At lumapit siya sa akin, alam niyang Christian ako. Tinanong niya, nagtataka ako doon sa sister-in-law ko. Kahit ganun yung kanyang pinagdadaanan, bakit parang hindi siya nag-worry? May 2 siyang anak maiiwan at alam niyang may taning na yung kanyang buhay. At halos di na siya nagpupunta sa doktor minsan. Aside from money concerns, ay talagang pero panatag yung kanyang puso. At itong co-teacher ko, parang sinasabi niya, sinisisi niya yung faith nitong tao na to kung ba't di siya gumaling. Parang lagi na lang siya nagre-rely dun sa faith niya. Sinabi niya sa akin, hindi ko maintindihan yun. Hindi mo talaga maintindihan yun, brother. Kasi wala kang Kristo sa iyong buhay. Dahil hindi mo naranasan yung kapayapaan na binibigay ng Diyos doon sa mga mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. Yun yung sinabi ng Panginoong Hesus, "Peace I leave with you. Peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you." The world cannot comprehend itong peace na ito. At ito pong peace na ito, dinescribe ni Apostol Pablo as surpassing, tumatagos sa lahat ng sitwasyon. That is the meaning of surpassing. Talagang ikaw man ay nasa kagandahan ng buhay, ikaw man ay nasa kahirapan ng buhay, high and lows, kanina ko pa paulit-ulit talagang kasi ito ay literal na experience. Kahit po kaming mga pastor ay dumadaan sa mga bagay na yan. It is surpassing, yun yung peace na sinasabi, beyond human reasoning. Halos hindi mo maintindihan, bakit ganito yung nararamdaman ko kahit ganito yung pinagdadaanan ko? Bakit ganyan yung blooming pa rin siya kahit naninilaw na siya sa sakit? And so, talagang, ang ganda. Ito talaga hindi maintindihan. Doesn't make sense. No? Parang hindi mo maintindihan bakit ito yung nararamdaman niya. Pero sa ating mga mananampalataya, sa ating nakakakilala sa ating pong Panginoon, totoo to at naranasan natin to. Magsabi nga po na amen, nakaranas nito. Itong peace na to. Wala. Yung ibang dinag-amen, baka iparanas sa inyo ng Lord yan mamaya. Lahat tayo nararanasan to, tama ba?
Sa lahat nararanasan natin to. Pangalawa, ang sabi niya po dyan, is will guard your heart. Not just surpassing, kundi itong peace na to, hindi lang surpassing, kundi ito ay will guard or magbibigay sa atin ng safeguarding. Yan po ay phoreo. Sabi niyo nga po, phoreo. That is a military term. Ang sabi po dyan ay will guard. That is the same concept na nakikita ng mga Philippian church nung sila ay nandun, yung mga Roman soldier na binabantayan yung city. No? Phoreo. They are guarding. At ganun din po yung ginagawa ng peace sa atin. God's peace is guarding our heart like a soldier. No? Yung ating emotions, yung ating puso, yung ating thoughts, yun yung ating isip, yun yung kapayapaan ng Diyos, na hindi ka mawala sa iyong kaisipan, ikaw ay laging mag-focus sa atin pong Panginoon. And the condition is clear. This peace comes only through Christ Jesus. Wala pong formula dito sa peace na to. Hindi po to pwedeng sabihin sa ganito dapat gawin mo ganyan, 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 para mawala. Hindi. Ang formula lang po dito ay tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. In Mark chapter 4, meron pong isang senaryo doon, kasama ng ating pong Panginoong Hesus yung kanyang mga disipulo. At many times, mababasa natin na nakita ng mga disipulo the signs and wonders na ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. And this time, sila ay nakasakay sa bangka, okay? Hindi smooth sailing kasi may bagyo. At takot na takot itong mga disipulo niya. Ang ating pong Panginoong Hesus, tulog. Ang sarap ng tulog doon sa unahan ng barko. Siya po ay panatag, no? Makikita natin doon, yung kapayapaan ng ating pong Panginoon is not dependent saan? Doon sa waves. Kahit merong bagyo, kahit merong mga alon na malaki, sabi ng kanyang mga disipulo, mamatay na tayo dito, Panginoon. Gumising ka na dyan. Pumapasok na yung tubig sa sa bangka. Kabang-kaba yung kanyang mga alagad, pero siya natutulog doon sa harap. Because yung kanyang peace ng ating pong Panginoon Jesus is not dependent doon sa waves, but saan? Sa kanya pong Ama. And alam natin na nangyari, he rebuked the storm. But notice, kung makita natin doon, kahit nung pumayapa na, makita natin doon na ang Panginoong Jesus ay payapa na bago pa maging payapa yung sitwasyon. And that is the peace beyond understanding na sinasabi ni Apostol Pablo, that we will guard yung atin pong mga buhay. Yung ating mga isip, mga puso sa oras na tayo dumadaan sa mga pagsubok. Ano pong respond natin dito? Mas ask yung ating pong mga sarili, am I waiting for the storm to end before I rest? Hintay ko bang mawala lahat ng mga pagsubok bago ako maglingkod sa ating pong Panginoon? Hintay ko bang mawala itong mga pinagdadaanan ko bago ako mag-ministry? Bago ako mag-devotion ulit? Bago ako mag-prayer? Mamaya ko nagagawin yan pag wala itong mga bagay na to. Just like yung ating pong Panginoong Hesus, hindi pa pumapayapa ang sitwasyon, payapa na siya. Recall po natin yung ating points. Una, ano po yung una? Lalabas ko na. Refuse to be anxious. Yan. Pangalawa, resort to prayer. Then afterwards, rest, hindi rest in peace rest in God's peace. Yan. So, the word tells us to worry more, to complain louder, and fix yung mga bagay na problema natin sa ating mga sarili. But yung ating pong Diyos ay tinawag tayo to refuse worry, to pray with thanksgiving, and rest in His peace. Tulad po ng naranasan ito pong mga taga-Pilipos, no? At alam natin kung gaano naging abundant ito pong Church of Philippi, no? While yung Roman soldier could guard yung city physically, but it is only God could guard the inner life of the Christian. That is the peace beyond understanding. Sinasabi po ni Apostol Pablo. Bilang challenge po,
At years ago, meron pong isang aviation company na aviation, ano yun, sa aeroplano. At meron po dong isang pilot na napakagaling niya at halos naikot niya na yung buong mundo. Pag ikaw ay isang pilot, yung kagalingan mo ay nakabase kung ilang hours ka na lumilipad. Tama ba? Nagpapalipad ng eroplano, no? Hindi siya lumilipad, So, ilang hours. So, itong pilot na to, very experienced, napakatagal niya na talaga. At alam niya na yung lahat ng troubleshooting, alam niya na kung ano yung dapat na gagawin niya. And dun sa kanyang isang travel, nasa langit siya, ang kanyang travel is 4 hours, nasa halfway na siya, mula take off, 2 hours na siya, nakakalipad, then 2 hours pa bago siya maglanding. So, sa kalagitnaan na yon ng kanyang biyahe, masyadong malayo yung kung babalik siya, may narinig siyang tunog. Ano po yun? May narinig siyang tunog doon sa aeroplano niya. Hindi po yun, Ulit. Ganon. Yan. Yan. Ano po yun? Daga. May daga doon sa kanyang aeroplano. At alam niya na itong daga na to would cause a serious problem doon sa kanyang aeroplano. Kasi pwedeng mangat-ngat yung mga wires. Talagang sa mga aeroplano, chinecheck po yan. Bawal talagang may pagalaw-galang bubuit or makulit. Yung mga ganyan. Kasi delikado yan. No, pwedeng ingat ngayon yung mga wires and eventually, pwede siyang mawala ng control. Tinitingnan niya, sabi niya, 2 hours ako babalik, hindi ako makakabalik. 2 hours pa yung paglalandingan ko. But instead of being anxious during the time, dahil siya ay isang experienced pilot, inisip niya maigi, yung isang daga, isang rodent animal yan, nabubuhay yan saan? Sa lupa, sa baba yan. At hindi niya kayang mabuhay, hindi siya dinesign saan? Sa high atmosphere. So, alam niya na itong daga na to, kapag tinaas niya pa yung eroplano niya 1,000 miles higher, kung nasan siya ngayon, ay pwedeng mamatay. Mawawalan ng oxygen. No? So, itinaas niya ng itinaas, 20,000 feet and up, nawala yung tunog ng daga. At nung bumaba siya doon sa eroplano, nakita niya, may dagang patay. Patay yung daga at hindi nakasurvive dahil nga yung atmosphere doon sa ganung kataas ay hindi design para doon sa mga daga. Yan. So, ano po makikita natin? Ganon din po sa ating pong mga buhay. Sometimes may mga daga sa ating puso at isip, no, na nagkakos ng mga serious problem. Ano po 'yon? 'Yun yung worry, no? At kung itataas natin, ihahayaan natin yung mga daga na 'yon na at hindi natin pakikinggan, hindi natin aalisin, hindi tayo gagawa ng sitwasyon, ng solusyon, ay it will destroy yung ating pong buhay and it will steal away yung ating pong mga kaligayahan sa ating pong paglakad sa ating pong Panginoon. Ano po dapat natin gawin? Tulad po ng ginawa, sinabi ni Apostol Pablo, itaas natin sa Panginoon yung lahat ng mga worries na ito. Kasi yung worries not designed in the presence of God. No? So, worries, anxieties cannot stand in the presence of ng ating pong Panginoon. Pag tayo lumalapit sa Kanya, pag tayo ay mas lalong dumidikit sa atin pong Panginoon sa pamagitan ng pananalangin, ito pong mga worries na to, tulad nitong daga na to ay nawawala. At nawa po, napagpala po kayo sa ating pong mensahe, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mensahe namin pong narinig sa gabing ito. Sa umagang ito, dalangin namin na ito po ay amin pong magamit bilang amin pong mga sandata, bilang mananampalataya, O Diyos, bilang mga nagsasabi na tagasunod mo. At aming dalangin, O Diyos, tulad ng payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, huwag kaming matakot, mag-alala, kundi sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat, kami po ay magtiwala sa iyo at hingin sa iyo yung mga dapat naming hingin, mga nais naming sabihin na nilalaman ng aming pong mga puso. At gayon din, O Diyos, tulad ng iyong pangako sa iyong mga salita na ikaw ang Diyos na makakagawa ng mga bagay na higit pa sa kaya naming isipin o hilingin, O Diyos. And yung peace, Panginoon, na naranasan ni Apostol Pablo nung time na ito ay maranasan din namin, Panginoon. The peace that surpasses all comprehension, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.